Hello, magandang araw ulit. Ah, na i-discuss ko naman po ngayon ang patungkol sa Biblia kung bakit masasabi natin ito ay salita ng Diyos at ito hindi salita ng tao. Ang totoo niyan, pinasulat sa mga tao, sa mga apostol, sa mga alagad ng Panginoong Hesus at sa mga propeta ang Biblia para maipabatid ng Diyos yung kanyang plano, ang kanyang damdamin laban sa kasalanan at pagkatuwa niya sa mga taong nagsisikap magpakabuti at magpakabanal. Ang Biblia, sa totoo lang, marami ako nakadiscuss ng mga seminarista ng Katoliko. Hindi sila lubusan talagang nakabase sa Biblia, kundi ang base ng kanilang doktrina ay traditions at mga fathers. Yun ang ano nila. Kahit i-search nyo sa Google, ganun talaga ang kanilang pananampalataya. Kaya nga, dahil nga hindi sila nagbase sa Biblia, kung babasahin nila ang Biblia, makikita ng mga membro ng Katoliko na lahat ng itinuturo ng Katoliko ay laban sa itinuturo ng Diyos. Laban sa inuutos ng Diyos. Kasi nga, ang kanilang pinaniwalaan ay yung mga fathers na kung uwawariin mo ay hindi talaga kundi mga tradisyon na binuo ni Satan para ilugmok ang tao sa tamang paniniwala, palayo sa tamang paniniwala at palapit sa maling pananampalataya na pagsamba nila sa Diyos-Diyusan at pagsamba nila kay Satanas. Ngayon, kung meron lang kahit 1% na karunungan ang Katoliko, gaya ko, Katoliko ko dati, pinanganak akong Katoliko, nung magbasa ko ng Biblia, nakita ko na 100% pala ng itinuturo ng Katoliko ay against sa Bible. Ngayon, nung pumasok ako ng mga religion na mga non-Catholics, nakita ko ang tinuturo rin nila ay against sa Bible. Ngayon, bakit ko mas papaniwalaan ang Biblia kaysa sa Katoliko? Mayroon ako kasi nag-aaral ako sa UST, marami rin akong nakaka-discuss sa mga seminarista ng Katoliko at mismo kahit mga pareng Katoliko. Totoo na hindi nila talaga ang tiwala nila hindi sa Biblia, kundi sa ang tawag nila doon ay fathers and traditions. Na kahit sa Biblia ay ibinawal nga yung mga traditions na bumubulag sa tamang paniniwala sa Diyos. Ang maaaring tinuturing nila na yung fathers ay yung mga pare at saka tinuturing nila na first pope daw si Apostol Pedro, pero kung basahin mo man sa Biblia, hindi maaaring maging first pope ng Katoliko si Apostol Pedro dahil unang-una may asawa si Apostol Pedro. Sa doktrina ng Katoliko, bawal mag-asawa ang pare at ang pope o papa ng Roma. So, hindi maaaring mangyari yun. Bukod dito, kung tunay na papa sa Roma si Apostol Pedro ayon sa kiniklaim ng Katoliko, di sana ibinawal ni Apostol Pedro lahat ng itinuturo ngayon ng Katoliko. Kaya hindi maaari, nagkiklaim sila ng walang basehan o kaya kagaguhan. I'm trying to be sarcastic para magkaroon ng impact sa mga Katoliko. Lahat ng itinuturo ng Katoliko 100% o 1,000% ay against sa Bible.
kung masasaktan ng mga Katoliko, wala akong magagawa. Kailangan saktan ko, damdamin nyo. Sabi nga ni Apostol Pablo, sasaktan niya ang damdamin para sa kahihiyan, para baka sakaling kahit ilan ay maligtas. So, gagamitin ko yun. Kasi daw may magalit sa akin, sakripisyo pa rin ang ginagawa ko. So, kung ang dapat talaga paniwalaan ng Biblia, hindi ang tao, hindi yung mga fathers na sinasabi ng hindi yung mga doktrina na ginawa ng tao, ng mga church ngayon na non-Catholic at saka Catholic. Biblia lang dapat paniwalaan. Bakit? Ang Biblia, paano ko patutunayan ng Biblia ay salita ng Diyos? Una, laging sinasabi, itong sasabihin ko, lagi ko na dinidiscuss sa mga tao sa mahabang panahon, kahit sa mga Muslim, kahit sa mga Buddhist, kahit sa mga Hindu, kahit sa mga Catholic, kahit sa mga non-Catholics, para pag tinanong sila kung bakit na pinaniniwala ang Biblia, ito ang isagot nila. Sa Biblia, libon-libong taon na nakakalipas, noong isulat ang Biblia, sinasabi, ang mundo ay bilog nakalutang sa kawalan o sa outer space. Ang mga scientist ng araw, at saka ang Vatican, ang kanilang paniniwala, ang mundo ay flat, hindi bilog. So, kailan lang nila nagkaroon ng idea sila, late na nung magkaroon sila ng idea o haka-haka na ang mundo ay bilog. Tapos nung year 1970s, doon lang nila napatunayan na ang mundo ay bilog, nakalutang sa kawalan. So, nagpapatunay na mas sa lagi sa science o sa mga invention, mas nauuna ang karunungan ng Biblia kaysa sa karunungan ng tao. Paano masasabi ng sumulat ng Biblia, libu-libong taon na nakakalipas, na ang mundo ay bilog, nakalutang sa kawalan? Hindi kaya salitain nila yun. You need to go out from the earth para makita mo na mundo ay bilog at nakalutang sa outer space o sa kawalan. Ibig sabihin, hindi ang tao talaga, hindi karunungan ng tao ang dahilan kung bakit naisulat ng mga propeta ayon na mundo ay bilog, nakalutang sa kawalan o sa outer space. Doon papatunay na ang Biblia ay salita ng Diyos. Pinasulat sa tao dahil tao ang babasa. Hindi pinasulat sa manok dahil nga hindi natin maintindihan ang sulat ng manok. Sulat nga ng doktor, mahirap nating intindihin eh. So, Diyos talaga ang nagpasulat. Pinasulat sa mga alagad, sa mga apostol, sa mga propeta, para sa kapakanan natin na magkaroon tayo ng tiwala sa Diyos na lumikha ng langit at ng lupa. At kahit ang mga scientist, patunay pa na ang Biblia ay dapat pagtiwalaan, kahit mga scientists, mga archaeologists, mga against sa Bible, sinisikap nilang i-disprove o patunayang mali ang Biblia, pero hanggang ngayon di nila mapatunayan. Nakikita nila through archaeologists, through expedition, nakikita nila na talagang totoo yung Noah's Ark, yung haliging asin ng panahon ni Lot, patay yung batong nabiyak na pinagmulan ng tubig na naging pinainom ng Diyos sa mga Israelites nung palayain sa pagkalipin sa Ehipto. So, lahat ng mga isinulat sa Biblia ay napapatunayan nila na totoo at hindi siya haka-haka lang. At kahit naman
Gamitin mo ang science, talagang totoo lahat eh. Tama lahat eh. Kahit i-research nyo, talagang masasabi na ang Biblia scientifically ay tama. Ngayon, ano pang patunay na ang Biblia ay salita ng Diyos at hindi salita ng tao? Sa New Testament, ang sabi ni Apostol Pablo, ang lahat ng mga bagay na nakikita ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na hindi nakikita. Masasabi natin, atoms, molecules, protons, neutrons, nucleus. Ito ang mga maliliit na particle ng matter na kung wala ang microscope ay hindi natin makikita. Nagpapatunay lang ang sinasabi ng Apostol Pablo na ang mga bagay na nakikita ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na hindi nakikita. So lahat na nakikita ng mata mo ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na hindi nakikita. Ang bulaklak, ang halaman, ang tao, ang hayop, ang bato, ang hangin, lahat ng mga bagay na nakikita ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na hindi nakikita. Paano masasabi ni Apostol Pablo yun ay wala namang malay sa science si Apostol Pablo dahil libong taon nang nakakalipas nang sabihin niya yun sa kanyang panulat sa Hebreo 11. So, magpapatunay talaga na hindi ang mga sinulat ng Apostol Pablo ay pinasulat ng Diyos. Kahit pa sabihin na mga damdamin ni Apostol Pablo ay kasi pinasulat ng Diyos sa kanya. Minsan nasabi ni Brother Eli na hindi raw lahat ng mga na nasa Biblia ay salita ng Diyos. Kasi nga daw, nagsalita din si Satan. Nagsalita din yung mga demonyo. Pero hindi ganoon. Kasi ang nagkukwento nga ang Diyos. So, parang ganito sinulat ng Diyos na ganito parang salita ng Diyos na, yan si Satanas, nagsalita at tinukso niya ang Panginoong Sus. Doon sa ilang, tinukso. Ibig sabihin, Diyos pa rin ang nagsasalita. Kahit pa nagsasalita ay si Satan, ang nagkukwento ay ang Panginoon sa pagitan ng kanyang kapangyarihan. So, yun ang dapat na maunawaan. Dapat naunawaan ni Brother Eddie. So, ang entirety ng Biblia ay salita ng Diyos. Pinasulat sa tao para maunawaan ng tao. Ngayon, hindi masasabi ni Apostol Pablo yun by himself lamang. Kasi nga wala pa naman microscope noon, kahit ng electron microscope, para makita yung maliliit na particles ng mga matter. Atoms is the smallest particle of matter, di ba? Pero bukod sa atoms, mayroon pang mas maliit na particle ng proton, nucleus at saka electrons. Ngayon, kung ibabase mo sa latest na exploration ng mga scientists sa panahon ngayon, nakikita nila o napupunan nila na meron pang mas maliliit kaysa sa atoms na particles. Kaya lang, hindi na kaya ng mga instrument ng tao. Doon nagpapatunay na totoo yung sinasabi ni Apostol Pablo sa Hebreo 11 na ang mga bagay na nakikita ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na hindi nakikita. Yun ang pangalawang patunay na ang Biblia ay salita ng Diyos.
Ganda sana yung ginawa ko na ano na video patungkol dito kaya lang ako medyo parang hinahiblad. Yung mga video ko, mga nawala na pinadelete, ewan ko sino mga grupo. Kasi kahit anong video, kahit anong post, kaya palang ipa-delete ng sino man. Kung kunyari, 5 yata yun, 5 may mag-report. Without even analyzing ang meta, ang mga reviewer, kadalasan, ina-accept nila yung complaint na di-delete yung mga videos at mga posts. Kasi tao lang din naman ng mga reviewer ng Meta o ng Facebook at maging ng YouTube. Pero mo dati merong mga pinost ako ng mga Bible verse, walang mga iba pang mga salita akong nilagay, basta Bible verse. Pero mo may nag-report na classified siya as pornography. Di ba nakakatawa? Ganoon katanga rin ang reviewer ng Facebook. Kaya kahit mga tamang post na makapagliligtas sa kaluluwa ng tao, nawawalan tuloy ng saysay. Pero pag ako nag-report, kunyari, may pumping na, may mga labas ng suso, may labas ng mga kasarian. Madalas ako nagko-complain, nagre-report, ang sasagot ni Meta o ni Facebook, ang review nila, okay pa yon, within the standard pa ng Facebook. 'Di ba? Nakakatawa talaga. Meron nga mga talagang hindi na magaganda mga post na i-report ko, pero okay lang kay Facebook. Pero yung Bible verse na napakaganda naman, biro mo, ika-classify nila as pornography. Yung iba lalagay, minsan naman ang kanilang review sedition, o kaya ay parang ano ba yun, ano bang tawag ron? Parang basta ganun, negative thing siya. Negative thing ba ang salita ng Diyos? Kaya napakarami kong video na nagawa na siguro ay enough na basic na mga doctrines para ang tao, mawalaman ako, ay magkaroon ng kaunawaan sa kaligtasan. Sayang. Mamatay ako bukas o ngayon, hindi natin alam. Tapos, isa pa na patunay na, pangatlong patunay na ang Biblia ay salita ng Diyos. Bakit ako nabago? Dati ako'y lahat ng kalokohan na sa akin. Masarap na na mangalo niya. Masarap mag-masturbate. Masarap magnasa sa babae na hindi asawa. Masarap magsugal ako dati. Bakit ko uwinala yun? Bakit nawala? Ibig sabihin, tama ang sabi ng Biblia. Tama ang sabi ng Biblia. Ang kapangyarihan ng Diyos para iligtas ang tao ay ang gospel. Nandun sa Romans chapter 1 verse 16. So, yung salita ng Diyos. Salita ng Diyos ang talagang makapagliligtas sa tao. Sa 17:17 ng John, sabi doon Ama, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Ang salita mo ay katotohanan. So, yun ang magpapabanal. Ang Biblia nagpapabanal, ang Biblia nakapaglilinis ng puso ng tao at ng kanyang kaluluwa. Pati pag-iisip natin malilinis. So, may kapangyarihan siya. Kunyari, nung may time na sa aking buhay, nababalik ako sa kasalanan dahil sa mga tukso, kaya may kapighatian ng pag-uusig. Mangyayari nung kahit basahin ko ng Biblia, hindi ko maintindihan. Ang kasalanan na naglalayo sa tao para maunawaan ang Biblia. So, ang gagawin ko papatunayan ko sa Diyos na ako nagsisisi at
hindi ko nagagawin yung ginagawa kong masama at babaligtarin ko yun. Kunyari, mayroon akong nagagawang masama, iano ko yun. Yung reverse yun ang gagawin ko, yung mabuti na gagawin ko para doon. Kunyari, dati, gumaganti na ako ng masama doon sa mga gagawa sa akin ng masama dahil nga talaga uusigin ka ng mga tao. No, pinarusahan ako ng Diyos. Hindi ko na maintindihan ng Biblia. So, hindi siya pati literal. Ang Biblia hindi literal, siya spiritual. May kapangyarihan siya na baguhin ang tao. So, hindi talaga siya salita lang ng tao. Kung salita ng tao, pang-apat pa, kung yan salita ng tao, hindi sasabihin ng Biblia na kung ang Biblia salita ng tao, hindi niya sasabihin na ibigin mo ang kaaway. Ibig sabihin, hindi tao talaga nagpasulat. Diyos ang nagpasulat. Kasi kung tao nagpasulat, pag ikaw sinuntok-suntokin mo rin. Pag ikaw sinampal, sampalin mo rin. Alangan namang hindi ka gaganti. Ibig sabihin, hindi ito salita ng tao. Ako'y medyo high blood, sayang. Hindi ako nakainom pa ng gamot Pero, ayun, dami ko sanang kumbaga, tuloy-tuloy na preaching tungkol sa patunay na ang Biblia salita ng Diyos. Yun. Kung ito'y salita ng tao ay sasabi perfecto talaga itong si Haring David, pero sinasabi si Haring David nagkasala ng pangangalo niya, pumatay pa diba? Ibig sabihin, ang Biblia talaga salita ng Diyos. Sinasabi niya yung totoo, masama man o mabuti, yun ang perfectong ang na katotohanan. Kasi si Satan ay nagsasabi siya ng puro bola. Kung si Satan na nagsulat ng Biblia, sasabihin niya, ay si Haring David hindi nagkasala. Puro positive. Hindi ganoon Sinasabi talaga nagkasala si Haring David, nagsisi, at tapos nagbalik loob sa Diyos. Ganoon. Ibig sabihin, tapos kung ka-discuss ko yung mga Muslim, pag naman kami, kahit nung nasa Saudi ka ako, kahit yung mga Arabo, ipoprove nila sa akin na maraming mali-mali sa Biblia. Pero pinoprove ko na tama. Walang mali. Sasabihin nila, mas tama itong Quran kasi nga hindi ito nagbabago-bago. Walang pagbabago. Ang katuwiran ko sa kanila, ang pera kapag authentic ay merong mga nandadaya. May magpepeke sa Quran kung yan totoo. Hindi na pepeke ang peke. Di ba? Meron bang peke na pepekein pa? Nagulat sila sa akin yung mga katuwiran Kaya maraming gustong sumira sa Biblia kasi nga, ibig sabihin, hindi siya sira. Hindi siya sira. Kaya nga maraming gustong mag-destroy sa Biblia kasi nga tama siya. Although ang Biblia ay napakaraming translation at maraming may mga pagbabago, pero kung titingnan mo ang Biblia, yung essence niya, yung nais ng Diyos, hindi nagbabago, na ang tao ay magsisi sa kasalanan, tumalikod at magpakabuti, magpakabanal, gumawa ng mabubuti at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yun ang essence ng Biblia So hindi siya nagbabago. Kung meron mang mga mistranslation o kulang o may sobra, pag binasa mo ng kabuuan ng Biblia, nandun ang damdamin ng Diyos. Ang dapat nating pagbasa sa Biblia kasi yung damdamin ng Diyos, yung wisdom ng Diyos, yun ang ating paraan ng pagbabasa ng Biblia.
Kasi pag binasa natin ng titik ang Biblia, hindi talaga natin maunawaan. Kasi nga, sabi ni Apostol Pablo, maging ng Panginoong Sus, sa titik ay walang bilang, datapwat sa espiritu ay may buhay na walang hanggan. Minsan pa sinabi, sa titik ay may kamatayan, datapwat sa espiritu ay may buhay na walang hanggan. So babasahin natin ang Biblia in spirit. Kasi ang salita ng Diyos ay espiritu eh. Siya ay may buhay. So may damdamin na rin. Nandun ang damdamin ng Diyos, yung pagkapot ng Diyos sa kasalanan, sa kasamaan, at pagkatuwa ng Diyos sa mga gumagawa ng mabuti at mga mahabaging tao. So, yun natin maintindihan ang Biblia. Kasi, paano nga natin ma-destroy ang Biblia, ang salita ng Diyos, yun ay espiritu, hindi siya titik. Sabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 6, ang salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at buhay. So hindi siya purely titik. Bagamat nakasulat siya sa titik, pero ang behind the letters is the spirit. Tayang, medyo ako ngayon, parang ang ewan ko, parang siguro ako kailangan minom ng gamot, pero sikapin ko matapos ito. Hindi gaya ng mga nauna ko mga videos patungkol dito, maunawaan nyo. At saka amenably ako, inaamin ko, humihina na ang aking memory. Hindi na ako spontaneous. So kailangan ko talaga magmadali para ang tao maturuan ng mga tao patungkol sa Biblia. Yun. Siguro yun na lamang po. Kung may dadagdag siguro ko, idagdag ko na lang later on. Pero ang Biblia, panlima pa lang patunay, lahat ng mga prophecy sa Biblia ay nangyayari. Hindi pa pwedeng hindi mangyari. At kung titingnan mo, iba-iba ang sumulat ng Biblia, iba-ibang tao ang pinasulat ng Diyos, sa iba't ibang panahon, pero hindi sila nagsasalungatan. Kung meron mang salungatan, yun yung sa mistranslation. Pero kung para magkaroon kayo ng pagtitiwala sa Biblia, pag may nabasa kayo na parang may duda kayo, basahin nyo yung buuin nyo yung ang buong chapter. Tapos ibangga nyo ang napakaraming verse sa Bible. Kapag binangga nyo ng maraming verse sa Bible at tumugma, ibig sabihin tama ang inyong interpretation. Okay, pero pag yan ay hindi tumugma, ibig sabihin mali. At saka kung titignan mo, ang Biblia, hindi siya nagkukulang eh. At saka nahuhulaan na ng Diyos talaga, sa una pa lang, nahuhulaan na ng Diyos kung merong gagawing hakbang si Satan para baguhin. Kasi mapupunan yun, sa chapter 8 ng Romans, doon, sa ibang translation ay ano nga ba yun? Ako po, taga-memory ko yung naglalaps na. Sa Romans chapter 8, ang sabi doon ay ano ba yan? Hindi ko na talaga sa Romans chapter 8, sabi, for there is now no more condemnation yata. There is now no more condemnation to those who are in Christ Jesus. Yun ang inano nila. So wala na raw hatol doon sa mga kay Kristo. Parang pinutol nila. Yung may translation na putol. Yung King James Version lang ang kompleto. Ngayon, sasabihin mo ba, hindi katiwa-tiwala ang Biblia? Hindi rin eh. Kasi kung babasahin mo sa mga kasunod na mga verse, may mga kadugtong natutukoy doon. So, hindi siya kulang. Hindi siya nagkulang. Sabi doon,
sa King James Version, "For there is now no more condemnation to those who are in Christ Jesus, who walk not in the flesh but after the Spirit." Siyempre, wala na condemnation kung lumalakad ka na sa Espiritu. Lumalakad ka na nga sa Espiritu, hindi na sa katawan eh. Yung ang pagpamumuhay mo na ay ayon na sa Espiritu, hindi na sa patungkol sa iyong laman. O ibig sabihin, wala nang hatol doon. Pero hindi rin tama na hatol ang tamang term eh. Kundi sa English kasi condemnation, "For there is now no more condemnation." Siguro kung basahin niyo yung King James Version, tapos kung medyo yung Old English medyo na guguluhan kayo, balik kayo sa Tagalog. Ganun, balik-balik lang kayo. Tapos Diyos pa rin magtuturo sa inyo. Diyos pa rin magtuturo. Kasi nga, ang Biblia hindi siya literal. Hindi natin maunawaan ito kapag ito ay masama ang puso natin. Ang Biblia kasi ay 2 talas din. Kapag masama puso mo, masama maunawa mo sa Biblia. Nagpapatunay na ang Biblia hindi ito salita ng tao. Kapag mabuti puso mo, maunawa mo ang Biblia. Kaya tama yung sinabi sa Daniel 12:10, ang masama ay hindi makakaunawa. Gusto mong maunawa ng Biblia, tigilan mo gawang masama. Tumutugma yun sa Proverbs chapter 1. Yung mga succeeding few verse doon sa last few verse ng chapter 1 ng Proverbs. Sabi, tigilan mo gawang masasama, maunawaan mo ng Biblia. Diyos mismo magbibigay sa iyo ng karunungan. Basahin natin para mayroon naman tayong binabasa. Proverbs 1. Nabili ko pang Bible madulas. Meron ako mga nabiling Bible naiiwan ko sa trabaho para basahin ng mga tao. Wala. May kumuha siguro. May kumuha. Hindi na ibinalik. Ito sa 23 23. Labo yata. Magsibalik kayo sa aking saway. Narito aking ibubuhos ang aking espiritu sa inyo sapagkat yun ang patunay na ibubuhos ng Diyos sa atin ang espiritu niya. Pero sa English ito, medyo mas maliwanag. Turn you at my reproof. Ibig sabihin, magpasaway tayo. Tigilan natin ang mga gawang masama. Sinasaway tayo ng Diyos, hindi tumigil tayo sa ating mga gawang masama. Sabi rito, turn you at my reproof, behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. Edi papaunawa ng Diyos sa atin ang kanyang mga salita. Pag tayo ay tumigil na sa gawang masasama. 'Di ba? So doon nagpapatunay na ang Biblia hindi lang salita ng tao, kundi salita ng Diyos. Kasi nga hindi mo nga maunawaan kapag talagang ikaw ay puro gawang masasama ginagawa mo. Kailangan magsisi tayo sa ginagawa nating masama. Doon umpisa ng Diyos na ipaunawa sa atin ng kanyang salita. So hindi siya salita ng tao. Kung salita ng tao ito, rot and rin din. Pag naman naunawaan mo, maunawaan mo. Pero ang Biblia, kung masama puso mo, masama maintindihan mo. Kasi nga, 2 talas ang Biblia Laging 2 talas. Laging may meaning na kaliwa, may meaning na kanan. Kung anong gamitin mo, kung masama puso mo, masama ang magiging unawa mo.
halimbawa, binasa huwag kang humatol, sabi sa Mateo 7. Dahil yung mga masasama, laging ginagamit yung huwag mo hatulan. Kahit hindi mo naman sila hinatulan, kundi sinasabi mo yung totoo, ang lagi nilang katuwiran, huwag mo hatulan. Kasi Brad, masama yan, nahatulan mo ako. Pero ang totoo, hindi mo sila hinatulan. Sinasabi mo ang totoo para sa ikaliligtas sila. Kung walang magsasabi ng totoo, hindi na sila matatanggal ang piring sa kanilang mata na ipiring ni Satan sa kanila. Ginagamit nila yung verse na gano'n. Pero kung tutuusin, allowed humatol ang mga banal, ang mga Kristiyano. Halimbawa, namumuhay ka naman ng banal, pwede. Generally, bawal ang humatol, pero sa mga sumusunod sa Diyos, hindi ka naman nangangalo niya. Kunyari, hindi naman nangangalo niya. May nangangalo niya. Sasabihin ko, Brad, huwag tayong mangalo niya. Pwede. Kasi kung titingnan mo itong sa Mateo 7 na huwag humatol, sa huli, ang sabi dun sa kasunod ng mga verse, kayo mapagpaimbabaw. Hindi naman sinabing talagang lahat bawal humatol yung patungkol dito siguro explain ko later on sa ibang mga videos ko, pero dito ang gusto ko lang patunayan na ang Biblia ay may dalawang talas. Buhay siya, di ba yung sa Hebreo 4:12, ang salita ng Diyos ay buhay, mabisa, kumikilala ng mga haka ng mga puso at pag-iisip. So pag masama ka, masama maunawa mo sa Biblia. Rito sa Mateo 7, huwag kayong magsihatol upang huwag kayong hatulan. Sapagkat sa hatol na inyong ihahatol, ay hatulan kayo. At sa panukat na inyong isusukat, ay susukatin kayo. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang dahilan na nasa iyong sariling mata? O paano sasabihin mo sa iyong kapatid, pabayaan mo alisin kong puwing ng mga mata mo, narito ang dahilan sa iyong sariling mata? Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang dahilan sa iyong sariling mata, at kung magkagay, makikitang malinaw ang pag-alis mo ng puwing sa mata ng kapatid. Ibig sabihin, kung tinanggal mo na ang puwing sa iyong mata, pwede mo nang tanggalin ang puwing ng iyong kapwa. Di ba? Dapat nating maintindihan yun, kasi nga, si Satan mismo at ang masasamang tao, ginagamit ang Biblia para sa kapakanan ng masasama, hindi sa kapakanan ng mabubuti. So, pag binasa mo ng buo, hindi pa naman masamang humatol. Ang masamang humatol dito, yung mapagpaimbabaw. Dito sabi, ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang dahilan sa iyong sariling mata. Ibig sabihin, kunyari, hindi naman ako nangangalo niya, hindi naman ako nagnanakaw, hindi ako nagmamasturbate, hindi ako tumitingin sa babae pagnanasa, pinagnanasaan ko lang ang misis ko, hindi ako nagsusugal, hindi ako naglalasing, hindi ako nagsasyabu, wala akong bisyo. Namumuhay ako, hanggat maaari namumuhay ako ng ayon sa inutos ng Diyos. Maaaring minsan nagagalit ako sa masama, pero kung titingnan mo naman sa Bible, kapag may dahilan ka para magalit sa masama, hindi kasalanan. Huwag ka lang gagawa ng masama. Inutos pa nga sa Romans 12:9 na sabi doon, ang pag-ibig ay huwag maging mapagpaimbabaw, kaputan yung masama. Kaputan masama. So pwedeng kaputan ng masama, kaya huwag kang gagawa ng masama. Sabi pa nga sa 97:10 ng awit ni Haring David, ang tunay na umiibig sa Diyos napuput sa masama. Kaya lumaganap ang lahat ng kasamaan sa Teresa at sa buong Pilipinas at sa mundo. Walang napuput sa masama. Walang napuput sa korupsyon. Basta nakikinabang sa mga korap, okay lang. Walang napuput sa shabu. Kasi nga, lahat halos nagsasabu sa Teresa sa buong Pilipinas So, hindi sila papasok sa kategory ng umiibig sa Diyos. Ang umiibig sa Diyos, sabi sa 97:10 ng awit ni Haring David, napupuot sa masama. Hindi lalaganap ang masama kung ang mga taong bayan ay napupuot sa masama. Hindi. Ang mostly at Tia Teresa, mula pagkabata ako, ay sumusupport sila sa masama.
Mula pagkabata pa ako, ang kabataan, ng mga kabats ko, mga hanggang matatanda, ang focus nila kung saan sila makikinabang, hindi doon sa sa pag-ibig sa Diyos. Lahat ay kagulangan. Natatakan ang lahat ng tao sa mundo, kahit ako noong araw, ng lahat ng kasamaan, kagulangan, pandaraya, pagkapikampi-kampi, politika, materialismo. Yan ang espiritu ng tao. Yan ang espiritu ng tao na nasa sa mga tao. Espiritu ng dyablo. Kagulangan. Kahit yung mga tila mabuti, gulang rin. Nagpapakonbarilaan silang mabuti. Pero hindi talaga mabuti. Kahit yung sabihin mo parang mukhang professional, hindi. Kung i-analyze mo nga, yung parang mga loko, minsan kung talagang uri-ratin mo, hindi lang sila sanay na magtago. Yung mga mga mukhang mabubuti, sanay lang sila magtago. Hindi mas mabuti yung mga mukhang mabubuti. Hindi mas masama yung halatang masama. Di ba? Hindi lang sila nagsanay sa kanilang kabataan ng tila kagalang-galang. Para masabing tunay na mabuti, nabago ka ng salita ng Diyos. Kaya nga sa 17:17 ng Gospel of John, sabi ng Panginoong Jesus, Ama, pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita may katotohanan. So magpapabanal sa tao ay yung salita ng Diyos. So hindi siya, meron bang sulat ng tao na makapagbabanal sa tao? Wala. Ibig sabihin, ng Biblia, salita talaga ng Diyos. Ang sabi pa ng Panginoong Jesus sa mga kanyang mga alagad, sa 15:3 ng Gospel of John, sabi ay nalinis na kayo sa pamamagitan ng sinalita ko sa inyo. So yung sinalita ng Panginoong Jesus na mga pagtuturo sa mga apostol, yun ang naglinis sa puso't isip ng mga apostol. Yun din na maglilinis sa puso't isip natin na marumi. So, pinanganak tayong mabubuti nung tayo mga sanggol. Nahawa tayo ng nahawa sa sanlibutan. Una sa ating mga magulang. Pangalawa sa ating pamilya. Hanggang sa pagdating sa ating komunidad, natututunan natin ang kagulangan, politika, pagkakampi-kampi, pagkupuot sa masama. Yun ang nagiging pattern kung bakit sumasama ang tao. Pero nilalang ng Diyos ang tao na matuwid. Walang kasalanan. So, hindi totoo yung sinasabi na meron tayong minanang kasalanan. Walang minanang kasalanan. Kaya walang dapat bautismuhan na sanggol dahil ang sanggol ay wala pang kasalanan. Pag yan lang ay nagkagulang na at nagkaedad na, doon nagkakaroon ng kasalanan ng tao. Nahahawa. Hindi rin minamana ang kasalanan sa kanilang mga magulang. Kasi ang dami mong pamamana sa anak mo, ipapamana mo pa yung kasalanan at kasamaan mo. Hindi totoo yun. Walang minanang kasalanan ng tao. Kaya nagiging masama ang tao dahil nakikita sa mga magulang, nahahawa. Kahit yung kabaklaan na sasabihin pinanganak na bakla, pinurob ko na yan sa napakaraming mga tao. Kahit sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi totoo yung sasabihin ng mga scientists at medical na talo sila. Spiritual ang dahilan ng kabaklaan. Kung paano spiritual din ang kasalanan ng mga lalaki at babae sa pangangalunya. Evil spirit yun. Kapag napalayas mo ang evil spirit ng pangangalunya, titigil ang isang tao sa pangangalunya. Ang isang bakla sa pagiging bakla. Kaya nga merong kasama ko sa bahay sa Saudi, naging lalaki, nagkaasawa sa Pilipinas, nagkaroon ng pamilya, nagkaanak. Kailangan lumayas ang evil spirit. Kaya lang problema, pinalalakas ni Satan ang kabaklaan through LGBTQ at saka yung pride. Ang halos lahat ng industry, napakamakapangyarihan ng mga bading. Ang ginagawa ko, inaaralan ko mga bakla. Merong mga pwede na sanang magbago, kaya lang mas malakas ang impluensya ng pride community. Kaya nga mapa-pride chicken kayo sa apoy ng impyerno kapag hindi kayo tumigil.
Kung sasabihin nila, napakahirap magbago, ay hindi totoo yun. Mas kung paanong mahirap ang isang lalaki na tumigil pag mamasturbate at pag nanasa sa isang babae, mahirap ganun rin kahirap ang pagkabakla. Hindi totoong imposible. Posible. Ako nga, na-overcome pangangalo niya eh. Ako, manyakis ako eh. Na-overcome ko pag nanasa sa isang babae na hindi ko usawa. Na-overcome ko pag masturbate. Ibig sabihin, pwede. Yun nga ay tinuturo ko kung paano. Kaya nga hindi papayag si Satan na mapakinggan ako ng Buong Teresa. Gagawa ng paraan. Gagamitin niya makapangyarihan sa barangay, gagamitin niya makapangyarihan na mga prominenteng tao, mga kamag-anak ko, mga kapatid, lahat. Lahat ay pwedeng gamitin ni Satan para hindi ako mapakinggan ng mga tao, para hindi kayo maligtas. Kaya, kung inuutos ng Diyos na wag mangalon niya, ibig sabihin, kaya ng tao na wag mangalon niya. Mahirap, pero kaya. Binigay naman ng Diyos ang tulong niya, yung salita ng Diyos. Yun ang kapangyarihan natin na ibinigay ng Diyos para tayo maligtas. Hindi pa natin binabasa. Sige nga, ay siguro kung ito'y tik-tik at saka yung Serex, babasahin natin. Di ba? Pero talaga, ang mga born again, mga non-Catholics at Catholics, ay wala talaga kayong aasahan na kaligtasan riyan. Puro kanta ng kanta, sayaw na sayaw. Yun raw ang highest form ng pagsamba, yung sasabihin nila pag sila kumakanta na sa worship song, worship leader daw. The highest form raw ng pagsamba ng worship raw ay yung pagkanta. Mali. Ang highest form ng worship ay yung pamumuhay mo ng banal at matuwid, yung pagsunod mo sa Diyos. Unang-una, para mo masabing nakikilala ang Diyos, sinusunod mo ang kanyang mga utos. Kahit sabihin ng mga Catholic, na mga born again, mga Nazarene, Baptist, Methodist, Iglesia ni Judas, Iglesia ng Diyos, at saka kung ano-ano pang iglesia, kahit pa sabihin iglesia ni Rizal o Rizalista, kahit pa sabihin nilang nakikilala nila ng Diyos, sasabihin pa ng Jehovah, kakilala nila ng Diyos, o hindi mo sinusunod ang kanyang mga utos, hindi mo siya kilala. Kung babasahin mo sa 1 John chapter 2 verse 3 hanggang 4, yung pala ang katibayan na nakikilala mo ang Diyos kung sinusunod mo ang kanyang mga utos. Kaya kahit sabihin mong ang Diyos mo ay si Kristo, actually hindi mo siya nakikilala kung hindi mo sinusunod ang kanyang mga utos. Tingnan na, basahin natin. Ito nga tinatapik ko nung nakarang araw kung sino ba, kaya pag tinatanong ko yung mga Christian daw kung anong pangalan ng Diyos, iba-iba ang kanilang sinasabi, pero patunay talaga na nakikilala mo, sinusunod mo ang kanyang mga utos. Kasi Greek to Hebreo to English to Filipino, nag-iiba ang salita, ang pangalan ng Diyos. Di ba? So hindi na 'yon ang talagang tunay na pagkakilala sa Diyos sa titik. Kasi may tetragrammaton, YHWH, meron Jehovah, may yung Yahweh, may LL yun, may kung ano pang Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, merong Yahweh Shaddai. Di ba? Hindi yun. Tingnan mo, basahin niyo ito sa 1 John chapter 2 verse 3 hanggang 4. Basahin nyo. Teka, ang dami kasing nagko-comment Kaya hindi ko mabasa yung chapter 2. Ito yun At sa ganito ay nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ng kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Di ba? Chapter 2, verse 3 hanggang 4 ng 1 John.
Yun ang tamang pagkakilala. Kasi merong Jesus Christ. Ang Jesus, pag sa Griego at sa Hebreo, iba. Merong Jesus, may Joshua, may Yahshua. Oh. So, hindi natin pwedeng sabihin sa titik. Kundi sa pagsunod, yun ang talagang ano. So, talo na lahat ng mga religion sa sinasabi ko. Di ba? Yung oneness saka Trinitarian, pag diniscuss ko sila, may apostolic, sinasabi ko yung may punto ang apostolic, may punto rin may punto ang oneness, may punto ang Trinitarian, pero hindi nila nakuha yung absolute truth. Medyo lumalapit yung dating daan sa absolute truth, pero hindi nila nakuha na ang Panginoong Sus at saka ang Diyos Ama iisa. Hindi din sila dumating dun sa absolute truth na katotohanan. Kinulang. Kinulang sila, sayang. Kasi kung titingnan mo lahat ng mga puzzle ng Biblia patungkol sa Diyos Ama at ang Panginoong Sus, magdadalawa sila kapag sinabi mo magkaiba. Hindi mo masasagot lahat ng mga tanong ng mga Muslim at saka mga Buddhist at saka yung mga scholar nila. Ang talagang solusyon doon, iisa ang Diyos Ama at ang Anak. Dapat lang makita natin yung time element. May time element. Kaya pag napaliwanag ko ito sa Saudi, kahit sa mga ustad, ang ustad kasi yung mga pinag-aral ng ginastusan ng Saudi Arabia ng mga Muslim para mag-aral. Aralin rin noon sa ang Quran, aralin rin noon ang Bible, pati mga history. Hindi kayang talunin ng mga pastor ng mga Christian. Pero ako tinatalo ko sila. Hindi siya pagmamapuri, totoo. Kaya ay nung mamatay yung mga ibang mustad, yun sayang. Ayun, dati noon yung mga ibang Facebook account, maraming mga ustad na nakamonitor sa akin. Kulang na lang sabihin ng mga Muslim na mas tama talaga ang na Diyos talaga ang Panginoon Jesus. Kasi kung merong mga religion na sinasabi na hindi Diyos ang Panginoong Jesus at tao o propeta lang, kung babasahin mo ang kabuuan at espiritu ng Biblia, iisa talaga siya. Nagpapakumbaba lang ang Panginoong Jesus. Nagkatawang tao ang Panginoong Jesus, hindi nagkatawang Superman. Nagkatawang tao para tayo iligtas, para walang masabi ang tao na hindi siya nagkatawang Superman, tinatablan siya ng pako, nasasaktan siya pag sinasampal, dinuduruan siya, nilatigo siya, lahat yun dinanas niya para pakita ng Diyos sa tao ang malabis niyang pag-ibig para tayo mailigtas sa apoy ng impyerno at mailigtas sa kasalanan, para tayo magkaroon ng buhay na wala hanggan. May time element kasi yun. In the beginning na hindi pa ginagawa ang langit at ang lupa, hindi pa ginagawa ang mga tao, ang mundo, ang bituin, ang araw, pati ang langit, pati mga anghel, ang Ama at ang Anak iisa, nasa sinapupunan ng Ama ang kanyang anak. Nakasulat yan sa John chapter 1, I think verse 14. Iisa sila talaga. Doon sa Isaiah chapter 9 verse 6, I think, nakasulat doon, kung makikita nyo, ang tawag sa anak na ipapanganak ng isang birhen, ang tawag sa kanya ay maigi pa ibasahin natin, tingnan natin Hindi kasi naintindihan ng mga kulto at saka ng Muslim na yung time element nababasa nila nagkatawang tao ang Diyos, tao na raw.
Hindi nila naintindihan yun. Kasi nga, nabulag sila ni Satan ayon sa 2 Corinthians chapter 4 verse 4. Secondly, pinapasamba nga ng Ama sa anak ang lahat, pati mga anghel sabi nga sa Old Testament, hindi ibibigay ng Ama ang kanyang kapurihan at ang kanyang glory, ang kanyang kaluwalhatian kahit kanino man. Ibinigay sa anak. Ibig sabihin, hindi niya ibinigay sa iba. Iisa kasi sila. Yun ang solusyon sa puzzle na hindi maintindihan kahit pa i-google mo sa lahat ng religion, walang nakaunawa noon. Walang nakaunawa. Kaya pag ako'y namatay, sayang. Sana wag mabura. Nagbura na naman ang marami kong video. Kailangan ko na namang ulitin. Ako'y pahina ang memory ko. Paano kaya yan? Ito, tingnan ninyo. Basahin ninyo. Sa Isaiah. Sapagkat 9:6 sapagkat sa atin ay pinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama. Kita mo, ang anak tinatawag ding Ama. Ibig sabihin talaga isa siya. Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Tingnan mo. Iisa talaga ang Ama at ang anak. Kasi kung babasahin niyo sa John chapter 1, verse 1, tuloy-tuloy, ang salita ay naging laman. Naging tao. Tapos kung titingnan mo roon, walang nilalang ang Diyos na tingnan, basahin natin ha. Nakikita lang kasi ng mga masasamang tao yung pagiging tao ng Panginoong Hesus, yung pagpapakumbaba niya. Yun ang hindi maintindihan. Kasi nga, yung masasamang tao, hindi maunawaan yung pagpapakumbaba. Kaya nga pagpapakumbaba ko sa mga tao, talagang sinasamantala nila. Kasi nga, hindi nila maunawaan ang kabutihan. Yung kabutihan ng Panginoong Hesus, yung pagpapakumbaba niya, hindi natural kasi sa Diyos ang pagpapakumbaba. Yun ang hindi naintindihan. Yun ang laging pinapaliwanag kahit sa mga Muslim. Ang nature ng Diyos, lahat ng inuutos ng Diyos sa tao, yun ang kanyang katangian. Yung banal, sabi sa verse 15 hanggang 16 ng 1 Peter, magpakabanal kayo dahil ako'y banal. Magpakumbaba kayo dahil kasi mapagpakumbaba siya. Hindi maintindihan ng masasamang tao yun. Kung basahin niyo sa 1 Corinthians chapter 1 tsaka chapter 2, hindi maintindihan ng masasamang tao ang Diyos, ang nature ng Diyos. Ang sabi nga, pinasasamba nga ng Diyos Ama sa kanyang anak, ang mga anghel, ang mga abong mga tao. Kung hindi Diyos ang anak, bakit pinasasamba ng Ama sa kanyang anak ang lahat ng mga tao at pati mga anghel? Ibig sabihin, Diyos talaga ang anak. Tingnan mo bago ako pumunta rito sa verse na ito. Tandaan natin, ang sabi sa Bible, ang kapangyarihan ng Diyos Ama, ay ang Panginoong Hesus. Basahin niyo sa 1 Corinthians chapter 1. Ang karunungan ng Diyos, ang Panginoong Hesus. Ang katwiran ng Diyos, ang Panginoong Hesus. Ang salita ng Diyos, ang Panginoong Hesus. At sinasabi pa, ito basahin natin sa John chapter 1, ganito
nang pasimula, siya ang berbo. Ang Panginoong Diyos yun. At ang berbo ay sumasa Diyos. At ang berbo ay Diyos. Oh. Ang berbo ay Diyos. Ang salita ng Diyos ay ang Panginoong Diyos ay ang Diyos. Ito rin ng pasimula ay sumasa Diyos. Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamagitan niya. Sa pamagitan ng Panginoong Diyos, ginawa ng Diyos ang lahat ng mga bagay. At alinman sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. Oh, ibig sabihin talaga, hindi ko sa sinasabing hindi kayang gawin ng Ama ang lahat ng mga bagay kung wala ang Panginoong Hesus. Kung hindi, iisa talaga siya. Ano yan kung liliwanagin mo yung sinasabi na walang ginawa ang Diyos Ama na anumang bagay kung hindi sa pamagitan ng anak. Kasi nga, ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang anak. Ang katwiran ng Diyos, ang kanyang anak. Ang karunungan ng Diyos, yung kanyang anak. Nakikita lang kasi nila ang pagiging tao ng Panginoong Hesus. Kasi nga, nagkatawang tao, hindi nagkatawang Superman o nagkatawang aso. Hindi naman ganun eh. Nagkatawang tao kasi nga meron siyang misyon na gagawin na kahit maanghel hindi kayang gawin. At kung titingnan mo, doon sa Genesis pa lang, nung sinabi na ng Ama, may kausap ang Ama. Nung lalalangin na niya lahat ng mga bagay, ang huli niyang gagawin ay yung tao. Sabi ng Ama, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Oh, may kausap ang Ama. Sino yung kausap niya? Yung anak. Ang Panginoong Hesus. Ang kawangis ng Ama, yung kanyang anak. So lalalangin ng Diyos o magkikreate ang Diyos ng tao, sabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Sino yung kausap ng Ama na naglalalang? Kasi sa napakaraming verse sa Bible talaga, ang co-creator, ang kasama ng Diyos na nag-create ng lahat ng mga bagay, ng anghel, ng langit, ng buwan, ng bituin, ng lahat ng mga bagay, ng araw, ng tao, ng hayop, ang Panginoong Hesus. Before creation, iisa ang Ama at ang Anak. Nasa sa sinapupunan niya. Basahin niyo sa John chapter 1 verse 14. So, yung time element ang hindi naintindihan ng lahat ng mga church. Yun ang solusyon sa puzzle na walang nakaka-solve. Malapit na sana yung kay Brother Eli pero hindi niya na Kaya nga nanalangin ang Panginoong Hesus sa Ama kasi nga nandito siya sa lupa. Kailangang ipakita pati ng Panginoong Hesus yung paraan ng pamumuhay para ang tao gagayahin rin yung pananalangin sa Ama. Sabi nga niya magsipanalangin nga kayo ng tulad ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, di ba? Tinuturuan niya. So yung pinamuhay niya, yun ang gagayahin natin. So yung so pag tinanong ng mga Muslim, ang mga Kristiyano, bakit sabi ng Panginoon Hesus nung nakapako siya sa krus bakit Ama ka, bakit mo ako pinabayaan? Yun ang isang tanong na paano masasagot. Sa susunod ko na siguro i-discuss yun. Hindi sa magmapapuri. Gusto ko lang magkaroon kayo ng tiwala sa salita ng Diyos. So, ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay hindi salita ng tao, salita ng Diyos. Kasi dito lang sa Revelations, hindi pa nangyayari at mga nangyari na inihula sa Biblia. So, hindi siya salita ng tao, salita ng Diyos. Yun lamang po at God bless.